Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, May 16, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Tanaw sa aking likuran itong Chinese Coast Guard. Atin ito civilian convoy patungong Bajo de Masinloc. Hinarang ng Chinese Coast Guard. Pero advance party, nakalusot pa rin at naitawid ang misyon. Sino nga ba si Bamban Mayor Alice Guo? Questionableng pagkakakilanlan at pagkakasangkot sa mga pugo. Iimbestigahan na ng Solicitor General. Mismong Pangulong Marcos, may mga katanungan rin ukol sa alkalde. This is an admission that some marriages would fail. Panukalang batas na divorce, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Matapos ang matinding tag-init, heto naman malakas na pag-ulan darating na sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. At sa ating balitang showbiz, mainit na panahon lalong naging intense sa pagrampa ng hot summer bodies ng Star Magic artists. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hinarang ng Chinese Coast Guard ang pangunahing bangka ng civilian mission sa West Philippine Sea. Kaya hindi na ito tumuloy patungong Bajo de Masinloc para hindi malagay sa panganib ang volunteers. Sa kabila nito, nakalusot naman ang advance party ng Atin Ito Coalition at naitawid pa rin ang misyon. Mula sa Civilian Supply Mission sa West Philippine Sea, narito ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa kabila ng tangkang paghaharang ng Chinese vessel, nakalusot pa rin ang advance party ng Atin Ito Coalition patungong Bajo de Masinloc. Sila din ay sinado ng isang Chinese naval vessel with a body number 175. Bagamat meron ngang ganong panghaharas at pangsasyado, tumuloy pa rin ang ating advance team at nakapagbigay ng ayuda doon sa mga mangingisda ng Bajo de Masinloc. Kaya't sa kabila ng matinding tensyon sa dagat, mission successful po tayo. In fact, yung advance team natin, nakasalubong natin kahapon, kumahoy ko, ay mukhang talagang happy na success ang kanilang advance mission doon. yan ang matagumpay na deklarasyon ng Atin Ito Coalition Mission Head, Rafaela David. Naipaabot ng advance team ang tulong sa mahigit 100 mangingisda na hatid ng 6 na mother boats at 36 na maliliit na fishing boats. 25 hanggang 30 nautical miles ang layo sa Bajo de Masinloc. So a total of 1,000 liters of fuel and 200 food packs dun sa mga mangingisda ng Bajo de Masinloc. Gayunpaman, hindi nakaligtas ang advance convoy ng koalisyon sa mapanghamong aksyon ng Chinese naval vessel na pilit umanong itinataboy ang bangka ng Pinoy mission. Dahil dito, hindi na tumulak pa ang lead vessel ng official civilian convoy patungong Bajo de Masinloc para sa kaligtasan ng volunteers. Katunayan, sa unang araw pa lang ng paglalayag na mataan ang 2 barko ng Chinese Coast Guard na may body number na 4108 at 4109 na umaligid sa Filipino mission. Nung naglaon yung gabi at tuloy-tuloy tayo, 2 of the Chinese Coast Guards ay nalampasan na natin. Pero may isang Chinese Coast Guard na patuloy sa atin hanggang mag-umaga, hanggang ngayon kasama natin. Ayon sa reports, may Chinese vessel pang dumikit ng halos 100 metro sa mga bangkang Pinoy bukod sa iba pang barkong Chino na nagmamanman sa convoy. Tanaw sa aking likuran itong Chinese Coast Guard na may body number na 4203 kung hindi tayo nagkakabali. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na bumuntot at umikot dito sa fishing vessel na lead vessel ng Atin Ito Coalition na Bingbing 1 habang tayo nagsasagawa ng fishing activity kasama ang ating mga fisherfolk. Sa kabila niyan, meron namang nakabantay at nakaantabay na Philippine Coast Guard doon sa gilid. Hindi man tumuloy ang lead vessel ng Atin Ito sa Bajo de Masinloc, sa kinaroroonan nito ay naipamahagi pa rin ng grupo ang nalalabing supply ng gasolina at food packs sa mga mangingisdang Pinoy. Sa pagtatapos ng 2 araw na paglalayag, nag-ari ng dasal si Father Robert Reyes para ipanalangin ang kaligtasan ng bawat isa na nakilahok. Naghagis sina Father Reyes, mga mangingisda at Atin Ito volunteers ng medalya ng Birheng Milagrosa. Kino-consecrate, tinatalaga ang karagatan muli
sa ating mahal na Inang Maria. Medyo iba na itong dagat natin eh. Nakita nyo, wala naman tayong ginagawa pero pinaalis tayo. Gate ng koalisyon, ipagpapatuloy nilang igiit ang karapatan sa West Philippine Sea at wakasan ang militarization ng China sa karagatan. Hindi man naging madali, itinuturing pa rin nilang mission accomplished ang paninindigang makapaglayag sa sariling teritoryo ng bansa. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz mula sa West Philippine Sea. Naglunsad na ang Office of the Solicitor General ng investigasyon sa kontrobersyal na mayor ng Bamban na si Alice Guo. Sisilipin ng Solgen kung labag sa batas ang panunungkulan ng alkaldeng inaakusahan bilang Chinese agent at sangkot umano sa offshore gaming. Narito ang ating balitang A to Z. Bumuo na ang Office of the Solicitor General ng Special Team para imbestigahan ang katauhan ng kontrobersyal na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ito'y matapos ibunyag ni Senator Riza Ontiveros na walang maipakitang pruweba ng pagkakakilanlan si Guo tulad ng school o hospital records, dahilan para pagdudahan kung siya ay tunay na Pilipino. Ayon kay Solgen Menardo Guevara, nangangalap na ng ebidensya ang special team para silipin kung si Guo ay iligal na nanunungkulan bilang mayor. Posibleng maharap si Guo sa quo warranto petisyon upang mapatalsik siya sa pwesto. Suportado naman ng ilang mambabatas ang investigasyon. Malaking garapalan na ito eh. Hindi siya dapat maging mayor kung hindi mapatunayan Pilipino siya. Dapat lamang na tanggalin na ito bilang mayor. There should be a sense of urgency in terms of investigating and fact-finding by the DILG. And if they are saying that they don't have that power, it's only the ombudsman who suspend, then they should already file it and request for an immediate suspension. Pero para kay Senator Win Gatchalian, mas mahalagang tuluyan ng sugpuin ng pamahalaang Marcos Jr. ang pogo industry na pugad ng kriminalidad. It will never end. And yesterday, I also saw a hospital catering, illegal hospital, with foreign doctors catering to pogos. So in other words, it's creating a sub-operation or a subculture. Matatandaang sunod-sunod na ang na-raid ng mga otoridad ng mga pogo hub na naiuugnay sa cybercrime, human trafficking, kidnapping at maging abortion cases sa bansa. Usap-usapan ngayon ang umano'y biglang pagsulpot sa eksena ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ito'y matapos maharap siya ngayon sa patong-patong na issue dahil sa umano'y kaugnayan nito sa iligal na pogo na bigla na lang sumulpot sa likod mismo ng kanilang munisipyo. Pinuntahan ng Balitang A to Z ang bayan ng Bamban para alamin sa kanyang nasasakupan kung sino nga ba ang kontrobersyal na si Alice Guo. Mula Tarlac, may Balitang A to Z special report si Ian Maghanoy. Kung ang kapitbahay umano ni Bamban Mayor Alice Guo ang tatanungin, sigurado siya sa kanyang tanging sagot. Matagal ng residente ang kontrobersyal ng Banya de los Remedios. Sa karanasan, taong 2007 nang makasama nila ito. Pagkaalam ko, nung makita ko dito yan, dalagita na, 14 na yata. Oh. Nung gumagawa kami dyan, lagi kami nadala ng pagkain, gano'n. Pero kung itatanong sino si Alice bago ang 2007, blanko na ang muka ng ilang residenteng nakasama niya. Gayunpaman, duda ang ilan sa tila biglang pagyaman umano ng alkalde. Kasi noon, yung sasakyan nila, yung pick-up na sira-sira na, yung lumang-luma na, kasama yung mga kapatid niya. Tapos biglang yumaman. Siguro sa mga business nila dyan. Pero para sa kapitan ng barangay, tutok umano ang alkalde, partikular na sa sektor ng agrikultura. So magagaling din naman Magagaling naman lahat sila nanungkulan ng mayor dito sa Bamban. Kaya lang may nakita lang kay mayor na kakaiba, na iba yung galing niya sa panunungkulan. Hands-on, talagang hindi siya pabaya. Maliit na malaking problema, palagi siyang nandyan. Pero ang higit na ipinagtataka ngayon ng ilan, bakit naitampok umano sa isang pahayagan sa China ang tinaguriang First Lady Mayor ng Bamban nang magwagi ito bilang alkalde noong 2022. Nakadagdag pa sa tila misteryo ang walang tuwiran niyang pagsagot sa mga tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan.
wala rin umanong malinaw na record ng paaralan ng kanyang pinag-aralan, maging ng ospital kung saan siya ipinanganak o nagpagamot man lang. Dahilan kaya umapela na ang Commission on Elections na mas maghihigpit sila sa pagsiscreen ng mga kumakandidato sa eleksyon. Bagay na problema raw ng Bamban dahil 2 lang daw ang kanilang tauhan para magsiyasat pa ng mga tumatakbo. Hindi namin personal kilala yung mga kandidato. Hindi namin siguro kayang gawin lahat yun sa mga tao. Bakit po? Marami sila. Una nang sinabi ng lokal na COMELEC na sumunod si Guo sa 134,000 pesos na nagastos nito sa kampanya. Tugma sa isinumite niyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong June 2, 2022. Sinubukan ng Balitang A to Z na makausap ang dating alkalde, ang vice-alkalde, mga nakaupong opisyal ng Bamban Tarlac, maging ang mga nasa kalabang partido. Pero wala man lang nadatna ng team sa bahay maging sa opisina para makapagbigay ng komento. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may mga katanungan rin ukol sa pagkakakilanlan ng Banban Mayor Alice Guo. Sa media interview ngayong hapon, ipinunto ni Marcos na matagal nang iniimbestigahan ang issue na kinasasangkutan ni Guo na nagugat sa illegal na Pogo Hub na ni-raid ng mga otoridad. Pero maging siya ay nagtataka kung bakit tila hindi kilala si Guo sa naturang probinsya. Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Nilinaw naman ni Marcos na hindi naghihigpit ang Pilipinas, partikular lang sa mga Chinese na turista, estudyante at iba pa. Ayon kay Marcos, sinatasan niya ang mahigpit na pagpapatupad ng batas para sa pagbibigay ng mga visa at iba pang papeles sa Pilipinas para sa lahat ng mga aplikante. Aminado kasi ang Pangulo na may mga aplikante na inaabuso ang sistema at nagpapanggap na Pilipino para makabili ng lupa o kaya para makapanloko sa bansa. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Bisaya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement. Namahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., partikular na sa mga labis na naapektuhan ng El Nino sa Iligan City sa Lanao del Norte. Makatatanggap ang bawat benepisaryo ng 20,000 pesos at 5 kilong bigas. Tuloy-tuloy naman daw ang paghahatid ng tulong sa mga apektado ng El Nino phenomenon. Makakaasa po kayo na patuloy ang aming mga programa at proyekto upang mas mapabuti ang pamumuhay ng mga mamamayan sa rehiyon. Ngunit, nahaharap din ang ating bansa sa matinding tagtuyot na balakid sa ating kaunlaran. Kaya nga po, ang ginagawa natin ngayon ay sinusuyod natin ang buong kapuluan upang maghatid ng tulong sa mga napinsala ng matinding tag-init at tagtuyo na nangyayari sa El Nino. Magsasagawa na ng investigasyon ang Committee on Human Rights ng House of Representatives patungkol sa umano'y extrajudicial killings na nauugnay sa kontrobersyal na war on drugs ng Duterte administration. Pag-uusapan naman ng komite kung ibabahagi nila sa International Criminal Court ang mga impormasyong makakalap nila. May balitang A to Z si Naomi Almojano. 2 taon matapos ang Administrasyong Duterte, magsasagawa na ng investigasyon sa kauna-unahang pagkakataon ang House Committee on Human Rights patungkol sa umano'y extrajudicial killings na nauugnay sa kontrobersyal na war on drugs noong nakaupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang presko nitong Huwebes, inihayag ni Committee Chairperson at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na layo nilang mangalap ng komprehensibong impormasyon sa sinasabing malawakang paglabag sa karapatang pantao.
at kung may due process noong panahon ng Oplan Tokhang ni Duterte. Ang talagang pinaka-issue dito ganito, ito man ay sinasabi ng ibang tao na fake drug war to o tunay na ito. Pero we'd like to find out, bakit maraming mga napatay? Bakit parang walang due process dito? Yan ang hinahanap namin sa Committee on Human Rights. Responsibilidad daw nilang alamin ang katotohanan nang sa gayon ay mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng EJK at makabuo ng mga epektibong batas laban dito. Ang tanong siguro ng iba, why are we conducting an inquiry into the deaths of alleged drug addicts or drug dealers? First, we must begin with the principle that each life is valuable, that each life lost is a profound tragedy. Second, we must point out that those who lost their lives, like every Filipino, are protected by the rights granted by the Constitution, one of which is due process, no? Mag-iimbita ang komite ng mga kaanak ng mga naging biktima ng EJK, partikular ang mga magulang ng mga minor de edad na biktima. Mag-iimbita rin ng mga pulis maging sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating DOJ Secretary Minardo Guevara, NCRPO Command at mga dating opisyal ng gabinete. Habang parliamentary courtesy naman ang iyahain kina Senator Bato de la Rosa at Rodrigo Duterte. Ayon naman kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, the objective of the committee is not to prove culpability, no? It's actually to improve existing policies and laws. So parang ganun po yung ang focus po ng magiging committee, so that we may also be able to at least from the House of Representatives to put a stop on the culture of killing and culture of impunity. Nang matanong naman kung ibabahagi ng komite sa International Criminal Court ang mga impormasyong makakalap, well, pag-uusapan muna namin ng mga members ng committee yan because I will not only be the one to decide on that, but the rest of the committee members, so we'll talk about that more later on. Nire-respeto naman daw nila ang hindi pagbalik ng Pilipinas sa ICC, pero dapat din daw tingnan na gusto ng iba na mag-imbestiga ang naturang korte. Nakatakda naman ang unang pagdinig sa issue sa darating na May 22. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Dapat matanggal na bilang kongresista si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Ito ang naging panawagan ngayon ni Tagum Mayor Ray Uy. Ayon sa alkalde, sobra na raw ang naging panawagan ng mababatas laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para patawan siya ng expulsion. Matatandaang inirereklamo ni Uy si Alvarez dahil sa umano'y seditious statements, partikular na sa paghihimok sa militar at pulisya na bawiin ang suporta kay PBBM. Mga ka-A-to-Z, matapos ang matinding tag-init, asahan na raw ang malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw. Ito ang naging anunsyo ng Pag-asa matapos ulanin nitong mga nakaraang araw ang ilang bahagi ng bansa. Posible rin daw umanong formal na dumating ang panahon ng tag-ulan bandang June 1 to 15 o di kaya ay sa dulo ng Mayo. Pero maaari pa rin daw itong mausog hanggang sa dulo ng Hunyo dahil sa epekto ng El Nino. Ayon pa sa Weather Bureau, paunang senyales na papalapit na ang tag-ulan ang ilang manakanakang localized thunderstorms at rain showers. Asahan na rin daw ang malalakas na bagyo dulot ng La Nina, lalo na sa huling quarter ng taon. Pero paglilinaw ng Weather Bureau, hindi pa rin natatapos ang epekto ng El Nino sa bansa. Dito sa Metro Manila, asahan po natin na ngayon na sa may danger level pa dito po sa may parte ng Pasig City sa Metro Manila, pero sa susunod na mga araw ay possible na po na unti-unti nang bababa yung ating heat index. Susunod, divorce bill. Lumusot na sa ikalawang pagbasa. Mga mambabatas, target na makaabot ito sa ikatlo at huling pagbasa bago ang session break. At wala pang isang linggo, operasyon ng Dublin, New York portal livestream shutdown ang inabot. Alamin kung bakit sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Nakalusot na sa ikalawang pagbasa, umaasa ang ilang mambabatas sa Kamara na makakaabot sana ang isinusulong na divorce bill sa ikatlo at huling pagbasa sa plenaryo bago ang nakatakdang session break. Giit naman ng ilan, dapat ay magkaroon ng stringent measure dahil baka raw maabuso naman ito ng mga Pilipino. May balitang A to Z si Kim Salinas. The ayes have it. House Bill number 9349 is approved on second reading. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na absolute divorce na siyang magiging daan para mapawalang bisa ang kasal sa Pilipinas, partikular na ng ilang may problema sa kanilang mga relasyon. Kaya naman, isang pagbasa na lamang ang kailangan sa plenaryo ng Kongreso at tuluyan ng maipapasa sa mababang kapulungan ang House Bill number 9349. Nagkaroon pa ng mainit na interpolation nitong Miyerkules para mapag-aralan kung bakit nga ba ito dapat isabatas. It's important to point out, Mr. Speaker, that the Family Code defines marriage as a permanent union. Permanence, its indissolubility, is therefore, we can conclude, a part of the properties of marriage. This is an admission that some marriages would fail and there is need to rescue the spouses from such toxic relations. For example, we have marital infidelity, we have marital abuse, which even the Catholic hierarchy now would consider in the canonical dissolution of marriage. Dagdag pa ni Lagman, bagamat isang institusyon ang kasal sa Pilipinas, dapat pa ring tanggapin ng marami na may mga pangyayaring nauuwi sa pagkamatay umano ng isang kasal. Kumpiyansa naman ng maraming mga mambabatas na maipapasa ito sa ikatlo at huling pagbasa. Pero sana pausarin din nila doon sa sa Senado kasi we are hoping na kahit itong 19th Congress, we are really hoping na maipasa itong divorce bill. Taong 2018 nang maipasa ito sa 17th Congress sa botong 150. Pero tenga pa rin ito pagdating sa Senado. Pero para sa ilan, meron kasi mga battered wife, ganyan, kaya magkasunduan sa pamilya. Kaya para sa akin, okay lang kaysa ma-sacrifice yung mga anak nyo na ganyan yung sitwasyon sa family, edi mas mabuti na lang na mag-divorce na lang. Marami din naman sa ngayon sa isang pamilya na nagsasama na lang dahil nga walang choice, di ba? Walang choice kasi nga walang divorce, mahal. Kung magpapa-divorce man or annulment, mahal. So, wala, parang kumbaga napipilitan na lang makisama. Ayon naman kay Representative Sia Adjong, may kakilala siya na umabot ng halos 2 dekada bago lumabas ang resolusyon ng annulment case. Pero imagine, that was in the early 2000. So prior to our meeting pa, nag-file na siya. So imagine how she paid for all the process of the legal necessary documents, required fees for lawyers. I cannot estimate, but it has taken a lot of resources from her side. Hangad naman ng ilan na magkaroon ng stringent measure sa isinusulong na divorce. We don't want to promote the destruction of families, no? By putting divorce, samantalang meron naman tayong legal separation, meron tayong nullity of marriage, meron tayong annulment of marriage. Siguro kinakailangan mo nating isipin maigi yan, tapos magkakaroon tayo ng divorce. Dagdag pa ni Abante, hindi pwedeng ihiwalay ang religious matter pagdating sa batas at mismong Almighty God ay nakalagay sa konstitusyon ng bansa. Sa ngayon, tanging ang Vatican at Pilipinas na lamang sa buong mundo ang hindi legal ang divorce. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Higit 4.2 million na Pilipino ang na-deactivate na ang voter registration base sa datos ng Commission on Elections. Ayon sa komisyon, karamihan sa mga natanggal sa pagiging botante ay dahil sa hindi nila pagboto sa dalawang magkasunod na eleksyon, habang ang iba naman ay ipinatanggal ng korte. Pinakamaraming na-deactivate na mga botante ay galing sa Calabarzon na sinundan naman ng Central Luzon at Region 6.
Natanggal ang mga nasabing voters pagkatapos ng barangay at sangguniang kabataan elections noong Oktubre at posible pa raw itong madagdagan sa mga susunod na buwan. Balita sa ibayong dagat, mas palalalimin pa raw ni Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin ang kanilang strategic partnership kasabay ng mas lumalawak na pagkakaunawaan at kooperasyon. Ito ay matapos ang kanilang pagkikita sa Beijing ngayong Huwebes para pagtibayin ang kanilang ugnayan. Kasabay nito na pagkasunduan ng dalawang lider na isulong ang isang political solution na nagpapatuloy na Russia-Ukraine war. Ayon kay Xi, ito raw ang tamang direksyon sa nasabing krisis. Kasunod yan ang umano'y pangamba ng Amerika sa pagsuporta ng China sa ekonomiya ng Russia at pagsusupply ng armas sa gera nito sa Ukraine. Mabatid na higit 2 taon na nang simulan ng Russia ang opensiba laban sa Ukraine. Hindi pa man umabot ng 1 linggo, agad na isinailalim sa temporary shutdown ang operasyon ng Dublin New York Portal Livestream. Sa pamamagitan kasi ng public sculpture na ito, real-time at 24/7 na nakikita ng mga taga New York sa USA at Dublin sa Ireland ang isa't isa sa pamamagitan ng virtual portal. Pero shutdown ang inabot nito matapos magpakita ng hindi akmang pag-uugali ang marami. Gaya na lang ng isang nag-viral na video kung saan ipinakita ng isang babae sa portal ang sensitibong bahagi ng katawan. Nagsasagawa naman ngayon ng investigasyon ng Dublin City Council kung ano ang pwedeng gawing solusyon sa pakulo na ito ng creator. Sa aming pagbabalik, pasabog na pagrampa ng ilang Star Magic artists ngayong tag-init, bida sa Kapamilya Hot Summer 2024 event sa Batangas. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagpaawat ang ilang Star Magic artists ngayong summer para ibida ang kanilang healthy body sa Hot Summer 2024 event ng Kapamilya Network. Talagang body goals at body transformation ang peg ng mga lumahok na artista. Ang mainit na detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Rampa kung rampa, pasiklab kung pasiklab, laban kung laban. Talaga namang mas lalong nag-init ang panahon ngayon nang ibida ng 17 Magic artists ang kanilang sexy at healthy na katawan sa Star Magic Hot Summer 2024 nitong Miyerkules sa Laia, Batangas. Flex na flex ng mga Star Magic artists ang kanilang fit and healthy body matapos kumasa sa 3-month intense body workout at transformation. Frontrunner ang mga Hot Summer 2024 ambassadors na sina Chief Filomeno, Barbie Imperial at Jake Cuenca. Umangat din sa runway sina JM De Guzman at Angie Salvacion na itinanghal rin bilang fan favorite female hottie, habang fan favorite male hottie naman si Kobe Brown. Lumahok din sina Joao Constancia, Jameson Blake at ang going bulilit star na si CJ Navato at marami pang iba. Layunin ng event na isulong ang healthy lifestyle hindi lang para sa mga artista kundi pati na rin sa mga fans na siyang nagbibigay inspirasyon sa kanila. Samantala, pumataw naman sa performance ang Girl Nation's girl group na BINI. Sabay sa init ng Hot Summer 2024 event ang kanilang performance sa hit song nilang Pantropiko. I can feel you holding my world. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa Queen Mother of Bhutan na si Dorji Wangmo. Naniniwala siya, kung dinadaya ng isang individual ang kanyang pagkakakilanlan, hindi ito magsasabi
na katotohanan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!